Handa na ba talaga kayo tumanggap? Mukhang hindi pa. Malungkot pa kayo eh. Handa na ba kayo tumanggap? Hindi ganyan ang handa. Talagang masaya. Amen? Amen! Kulang pa yata eh. Yan. Umaalis na. Mukhang hindi handa. Mas masaya. Mas mabilis. Yung talagang handang-handa. Ayun, handang-handa na. Husband! Ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo sa pangarap ko. Yes, Lord. Itodo mo. Amen. Todo lang itodo mo. Todo, todo, todo. Todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Di ba? Todo, todo, todo. Pagpapala mo. We receive, Lord. The kingdom of God suffereth violently. Only the violent people take it by force. Amen. Amen. You can all be seated. Thank you, Lord. God is good. Amen. Amen! Amen. Alam niyo yung mga nanalo sa loto, di ba? Basketball, pag nanalo, hindi ganyan ang pagtanggap pag mahina. Kailangan tayo by faith. Pakipatay nga yung echo, ano? Tayo by faith dapat tumatanggap ng masaya bagamat hindi pa natin nakakamtan. Amen? Dahil Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa atin at tunay na pagpapala, dapat may kapanatagan sa Diyos. Kapanatagan sa biyaya ng Diyos. Tayo pinagpala, we are the seed of Abraham, amen? The father of all faith. Dahil lahat ng nanampalataya kay Jesus ay tunay na pinagpala. Kailangan maintindihan po natin yan. Faith ay a strong conviction in the Word of God. Kailangan naintindihan mo muna, nanampalataya ka muna bago mo matanggap ang isang bagay. To see, hindi tayo to see is to believe. Tayo ay nananampalataya muna. Amen! Bagamat hindi pa natin nakakamtan. It's the substance things we hope for. Things you cannot see. Ganun po ang pagtanggap sa Panginoon. Amen? Amen! Sino handa tumanggap dito? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Mihina yata. Lahat. At palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ang handang tumanggap sa Kanya. At ito'y dapat may kapanatagan dahil namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Pinako lahat ng curses para tayo tumanggap na may kapanatagan. Amen. Already na yun, talagang sampalatayanan nyo yun. That is the basic of blessing. No? Ito'y pundasyon ng ating pananampalataya, yung cross. Pinako na lahat ng kahirapan, pinako na lahat, di ba? Crown of thorns, mga sumpa, na ikaw na lamang ang kulang, hinihintay ng Panginoon. Ikaw na lamang hinihintay ng Panginoon na mag-decide. Kaya sinasabi ng Panginoon dito na patuloy nating ibuhos, no? Patuloy na ibubuhos ang Panginoon bago mag-anibersaryo. Hello? Amen. Naintindihan niyo po ba? Ang yung mga ministeryo, ang yung pagpapala mula sa Kanya. Kaya pala merong blessing before anniversary. Ano kaya yun? Hallelujah! Are you excited? Amen! Alam niyo, pag hindi kayo violent sa pagtanggap sa Panginoon, kaya pinapractice natin, alam niyo, lalamya kayo, whatever. So what? Diba? Pag hindi kayo violent sa pagtanggap,
diyan nag-i-reflect yung tunay yung pananampalataya eh. You believe by faith, yes Lord. Amen. You take it by force. The kingdom of God suffereth violently. Only the violent people take it by force. Kailangan violente kayo. Riot dito, riot doon. Violente talagang hindi lalamya-lamya. The fervent prayer, di ba? Amen. Of a righteous, not just a righteous, yung masidi na pananalangin. Yung talagang, siya lang yung prevailed much. Yung mga nananalangin na talagang on fire. Amen. Ang siya lamang nagpi-prevail, nagtatagumpay. Kasi ang body language natin, out of the abundance of your heart, the mouth speak, o yung, man yung itsura nyo, nagaganap, nangyayari, o kilos nyo, yan yung laman ng inyong puso. Kung ng level ng yung faith, pananampalataya. Nape-fake yan, pero iba talaga yung nasa loob talaga. Amen. No? Iba yung totoo. Kaya nga may kasabihan, fake it until you make it. No? Parang puso. Hindi mo maintindihan, sige lang. Until you make it, talagang hanggang bumukal sa'yo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gustong-gusto ng Panginoon kay pagpalain. Amen? Amen. Tayo. Ayaw niya tayong paghirapin. Ayan ang pangako ng Panginoon. Kaya hindi kayo nag-aalala. Gusto niya kayo may ipon. Gusto niya kayong may bank account. Amen. Gusto niya kayong sumasagana so that you will become a blessing to others. Amen. Amen. 2 Corinthians 7:1. 2 Corinthians 7:1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ngunit bago yung matanggap, yung pagpapala, kailangan malinis, patuloy na hinuhubog ating puso ng mga tumatanggap sa mga bagay na ito. Amen. Kailangan may malinis sa puso. Hindi kayo pwede tumanggap na ang pakay mo lamang ay personal. Para sumikat. O anumang motibo, mga maling motibo. Handa na ba talaga kayo tumanggap? Amen. Hindi nyo itatakbo ang blessing niya? Yes, amen. May isang tinakbo na eh. Meron yung iba eh. Hindi na nakayanan. Pangako na pangako eh. Dinilay ng konti ng Panginoon. Pa-play mamaya, no? Pag sinabi ko yung play, yung kay Maritoni ba yun? Kay Ton, yung video Yes. na sinend ko sa inyo. Amen. Paki-play ako kay Ton, kay Maritoni Fernandez. Mariton Fernandez ba yun? Apa. Yung sikreto Maritoni. ng pagtanggap, ng mahalaga to eh. Ang mensahe ng Panginoon ay patuloy sa inyong pagtatrabaho at pagpapatuloy sa Panginoon ay patuloy na kasabay nito ang pag-ani ng kanyang mga pinaghirapan para sa Panginoon. Hebrews 16. Hebreos 6:10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen? Nagpapatuloy kayo, hindi tulugan Diyos. Amen. Hindi siya unjust, no? Hindi niya nakikita. Kaya nga minsan, pagka Lord, wag mo akong kalimutan yung paglilingkod ko. Uy, naalala niya, o nga, naglingkod pala ito. Na yung tao na yon, mamamatay na siya. Na hindi ko nakuha yung verse. Mamamatay na siya, ngunit pinaalala siya kanya ng Panginoon, Panginoon, wag mong kalimutan yung aking paglilingkod. Okay, papahabain ko pa ang buhay mo. Amen. Ayaw pang mamatay eh. O sige. Para saan pa kayo gusto niyo mabuhay? Mas maganda naman ang buhay sa taas. No? Sa piling niya. Gusto mo pang humaba? Pwede naman. No? Pero hindi kayo magtatagal hanggang 200 years old. Tama po ba? Amen. Hindi kayo tatagal dito. Pero ang Diyos ay tumitingin sa mga bagay na ganyan. Hindi siya, unjust, no? He's a God of just.
hustisya. Babalansihin niya yan. Kaya nga huwag kayong gaganti. Lalong natatagalan ang pagpataw niya ng hustisya. Dahil may apila ka pa. Lord, ilagay mo sa korte, hayaan mo na yan. Hayaan mo siya magusga. Marami ka pang salita appeal ka na naman sa prayer. Lord, judge them according to your will. Amen. Ito na po yung alam niyo po lahat. Hindi kailangan apila Sulat ka pa, pray ka pa, o ano. May petition, Lord, ito naman. Ang kahirapan nyo, ibigay nyo na. O nangyayari sa inyo, pag nanakaw ni Satanas, ibigay nyo na. Ano mang apila nyo sa Kanya? Hayaan nyo siya na ang kumilos. Ano mang reklamo nyo. Huwag kayong gagalaw ng inyong mga moves. Hindi, dadaling ko muna sa barangay. Hindi, pagkatapos sa barangay, sa RTC. Ito naman, sa higher court. No. Dalhin nyo agad sa the higher of the highest. Yes. Ha? Sa higher Court of Heaven. Yes. Dalhin nyo na agad. Ano yan? Relasyon nyo. Ang panggagaan Diyos sa iyo. Pag nanakaw o anumang petition mo sa Lord. Amen. Para hindi na tumagal. Amen? Amen. Napakasaglitan ng buhay nyo sa mundong ito. Iniusga ng pastor nyo. Ang sagot ko, let the court of heaven decide in both of us. Amen. Ano ang paratang mo sa akin? Spiritual lagi. No? Amen. Laging panalo ang katotohanan. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The truth shall set you free. Yes. Kabaligtaran. The untruth will demonize you or will oppress you or will bring you to bondage of sin. Ikukulong ka pagka mali. Kaya nasa impyerno ka na pala. Nakakulong. But only the truth will prevail. Amen? Amen. Amen? Amen. Ano ng blessing? Sa bagay ito, marami ang nagtatanim na resulta sa pisikal na kanilang mga pagpapagal. Ngunit paalala ng Panginoon na hinuhubog ang pananampalataya natin, no? Ang bawat isa. Sapagkat nakakaalam ang Panginoon sa kung ano ang kalagayan ng puso ng tao. Alam niya yan. Marami ang tao, puro physical flesh. Kung magtanim, ganto, ganyan. Hindi sa spiritual, nagtatanim. Puro kinakamay ang mga blessing. Puro minamanipula ang sitwasyon. Inuutusan ng Diyos, ginagawang genie, himasin. Panginoon, bigyan mo ako nito. Sino magbibigay sa akin ng pera, Panginoon? Nagtitiwala sa tao. Ginagawang genie ang Diyos. Hingian dito, hingian doon. Ganun kababaw ang relasyon niya sa Diyos. Ano pa ginagawa sa Diyos? Ginagawang genie, utusan, running errand, ano pa? Mahiya tayo sa Diyos. Tayo tuldok lamang. Kaya naman nais ibahagi ng Panginoon sa inyo ng patuloy, papurihan ang laman ng puso sa inyong patuloy papurihan. Siya'y patuloy na papurihan. Ang laman ng puso at isipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, kapag dumating ang pagpapalang ito, ay magamit at makuha ang pinakamainam na binibigay ng Panginoon para sa kanila. Amen. Papuruhin. Make it pure, no? Maging puro ang puso, laman ng puso, para makatanggap daw tayo. Papuruhin. Pure heart. A pure heart. That's what I long for. Psalms 51:10. Noon sabi diyan,
A heart that follows hard after thee. Kailangan puro ang motibo. Para sa ganun, kung dumating ang pagpapala, ay patuloy maggamit sa tama. Eh wala eh. Bigyan ka ng pagpapala ng Panginoon eh, hindi man lang siya maanggihan ng iyong yaman. 51:10, ano sabi dyan? Create in me. Proverbs Sa Tagalog. 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen. Kailangan laging puro ang ating puso. Kasi nga narurumihan to, bumabalik tayo sa mundo. Kaya, pagka may pera tayo, cellphone agad ang ating iniisip. Bagong cellphone. Naliliko tayo. Inuuna natin ang mundo, diyan ka tinitis eh. Kung saan talaga priority mo sa buhay. Sa mga bagay nito, pagiging panatag sa biyaya ng Panginoon ay pagkakaroon ng pagtitiwala at kapayapaan. Proverbs 10:22. Sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay, maging anumang aspeto ng kanyang nilalakad sa mundong ito. Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ha? The blessing of the Lord make us rich. Amen. 1 Thessalonians 5:23. Kabuuan. Yes. 1 Thessalonians 5:23. Naway lubusan kayo gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, Body, hanggang soul, sa spirit. pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. You are tripartite being. Hindi lang puro katawan. Ang ganda, makeup mo, panlabas. Bulok naman paa mo. Parang ganun. No, hindi lang puro panlabas. Hindi lang puro panlabas. Panlabas, makeup dito, makeup doon. Gusto ng Panginoon, ayusin loob mo. Body, soul, kaluluwa mo. At ang iyong spirito, inaayos sa Panginoon. Puro panlabas lang ang gusto mo eh. Maganda, suot mo, maganda ang damit mo, maganda lahat-lahat, pero bulok pala ang kalooban. Ayan ang gusto ng Panginoon. The whole totality of your life ay mapagpala. Mahaging handa ka. Malusog. Para kung bigyan ka ng makakain mo, kaya kain ka sa restaurant. Panginoon, wala akong gana. Saklap noon, Eat all you can. Birthday na birthday mo, tas wala kang gana. Hindi yung gusto ng Panginoon. Pag birthday mo, dapat may gana ka, wala kang sakit. Amen? Ang sarap kaya kumain na may gana, di ba? Ayan ang gusto ng Panginoon, the whole totality of your life. Ang biyaya ng Panginoon hindi lamang sa mga bagay na pinansyal, subalit bilang mga lingkod ng Panginoon, ang nais ng Panginoon ay dumaloy sa ang kanyang kayamanan para sa kanyang mga anak. Buo yan. Dumaloy. Subalit ang pagiging panatag sa biyaya ng Panginoon hindi dapat maapektuhan, makaapekto sa ibang aspeto ng kanyang buhay. Sa bagay nito, kailangan balanse pa rin sa tuwing tumatanggap ang tao ng biyaya sa Panginoon. Hindi rin naapektuhan, may pera ka nga, lumayo ka naman sa Diyos. Ha? Puspus ka nga. Natadyakan mo naman yung katabi mo. Parang hindi yata blessing yun. Puspus ka. Sa Diyos ako, sa Diyos. Wala akong pakialam sa inyo. Puro sa Diyos lang. Kailangan balanse, amen? Amen. Balanse the whole totality of your life. Marami kang pera, ang relasyon mo wala na sa Diyos. Ayan ang gusto ng Panginoon. Gusto niyo rin ba yun? Amen? Amen. Amen. Subalit ang pagiging panatag sa biyaya ng Panginoon hindi dapat nakapekto. Yan, higit sa lahat, ang biyaya na tinatanggap ng tao
ay ang buhay na kaloob ng Panginoon nang siya ay lumapit sa Diyos. Amen. Buhay. Hello, life. Buhay po ang tinanggap nyo nung kayo'y lumapit sa Diyos. Amen. Philippians 1:21, di ba? Ay, hindi. Muna, mamemore. Ito ang umpisa kapag ang tao ay naunawaan ang biyaya. Nagbabadya na yata yung battery ko. Bago lang ito. Ang biyayang ito ay na kanyang tinanggap ng libre at walang bayad. Mas higit niyang maunawaan na ang mga bagay sa mundong ito ay karagdagan lamang at palamuti lamang. Buhay, mga kapatid. Patay kayo dati para kayong zombie. Ngayon, binigyan kayo ng buhay ng Panginoon. If you seek Him first, His righteousness and His kingdom and His righteousness, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay idaragdag lamang sa iyo. Amen. Amen. Sapagkat nakaunawaan ng kanyang buhay mismo ay bigay lamang sa kanya. Kapag ang tao ay ganito ang perspektibo, magagabayan nito ang kanyang puso't isipan sa mga desisyon na kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat naunawaan na niya na ang buhay niya ay Philippians 1:21 ay sa Panginoon lamang. Filipos 1:21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Naiintindihan mo, pag naiintindihan mo to, doon mo lang makukuha ang tunay na buhay kay Kristo. Napakagaling ng Panginoon, di ba? Meron kasi tayong motibo sa ating mga puso sa paglapit sa Diyos. Ginagawa natin siyang utusan, genie, o isang running errand. Marami tayong mga bagay na ginagawa sa Diyos. Ang akala natin, pag lumapit sa Diyos, ay pengin noon, pengin ito. Pero dapat daw maunawaan natin na tayo ay nabubuhay lamang dapat para sa Kanya, para makuha mo talaga. Makuha talaga natin. Hello? Amen. At hindi mo tatakbo. Talagang matalino ang Diyos, Mautak siya, kilala ka, tatakbo mo Pagkatingin mo katabi mo, tatakbo mo yata yung blessing Halatado ka Maaaring mag-imit siya mo ng buhay ang pagpapala. Duda ako sa iyo eto pa lang, may konting blessing pa lang, wala ka na sa sirkulasyon ng buhay niya. Dito nakita ng Panginoon ang pagiging tapat na isang tao at dito mapagkakatiwalaan ay isang lingkod ng Diyos para sa mga bagay na higit na ikainakala nito. If you can die to yourself and live for Christ. Hello, are you there? Kaya talaga pala yung mga man of God na nabubuhay para kay Kristo talaga. Talagang pinagpala buong pamilya Talagang walang kaduda. Sabi ko, ang ganda ng buhay naman nila. Ba't kami mga anak ng Diyos, parang parang tinatakbo lahat ng blessing. Kasi mayroong mga plano ang bawat isa. Pero hindi siya umaalign sa plano ng Diyos. Nakuha nyo? Amen. Do you really understand this? Nakukuha nyo po? Amen. Kaya nga lagi ko sinasabi at pinapaalala sa atin ng Panginoon, if you want the blessing of the Lord, kailangan pamamaraan, follow the ways of the Lord. Amen. Pamamaraan niya. Hindi ko simba ka ng simba, ay okay na. Kailangan pa rin, direksyon niya. Hello? Amen? Amen. Dito nakikita ng Panginoon pagiging tapat na isang tao. Yes. Dito mapagkakatiwalaan. Marami ang hindi pa rin nakakalaya sa kanilang mga mentalidad na patungkol sa paghihirap, kaya kinakailangan na maunawaan nila na sila ay tinubos sa Panginoon sa lahat ng ito. Marami tayong mentalidad na patungkol sa paghihirap. Iba-iba. Kailangan i-gain ko to, kailangan gawin ko to. Kailangan magsumikap ako para pagpalain ako, kailangan magtrabaho. Totoo naman yan. Pero alam nyo ba,
Ang plano ng Diyos ay katulad sa Garden of Eden. Hello? Ayaw niya tayong nahihirapan. Amen. Pakisabi sa katabi mo, ayaw kanyang nahihirapan sa sakit at karamdaman. Sa puso na yan. Mahalin mo ang Diyos. Mahal ka ng mahalin ng iba. Mahalin mo ang Diyos. Makikita nyo, siya lang ang mahalin mo. Wala, minamahal mo ang mundo. Mas mahal mo ang Diyos kaysa asawa mo, sa babaeng yan. Sa anak mo, kung ano-ano pinapalit nyo sa Diyos, idolatry yan. Mahalin mo ang Diyos, ewan ko lang sa'yo, kundi mapabuti ang buhay mo. Huwag kayong magmamahal ng tao na higit sa Diyos, ha? Baka naman awayin nyo na yung tao, ano? Awayin na, masabi ni pastor. Hindi kita mamahalin. Yeah! Hindi ganoon. Do not make me wrong, ha? Huwag kayong do not read between the lines, ha? Huwag nyong gawing ang salta niya pangatwiranan. Doon kayo napapahamak eh. Inalaro nyo yung unawain sa puso. Doon kayo napapahamak, yung marami kayong logic sa utak. Marami kayong pangatwiran sa Diyos. Diyan nagagalit ang Diyos sa iyo. Alam mo yun, yung anak mo, sagot ng sagot sa iyo. Araming Imbis na sumunod na lamang, papaliwanag mo pa. Di nagagalit ka, ikaw ama ka. Maraming tanong. Ang Diyos, di ba, hindi niya sinasabi lahat. Ang role mo lang, sumunod, sumunod, sumunod. Amen. Sumunod, sumunod. Kaya ang relasyon, napakalaga. Marami ang hindi pa rin nakakalaya. Yan na, palalayain tayo ng Panginoon. Na ang biyaya ng Panginoon ay hindi lamang sa mga bagay sa kanilang sarili, ngunit maging pagpapala para sa iba. Proverbs 11:25-26. Proverbs 11:25-26. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Hello, are you there? Pinagpapala, maramot Ayaw ng Diyos na maramot. Amen. Gusto niya maging pagpapala ka sa iba. Proverbs 22:9. Proverbs 22:9. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Amen. Amen? Amen, Bahaginan, amen. wag naman lahat. Napakabait naman ito. Lahat na, wala na pagkain yung anak. Bahaginan mo lang. No? Share. Share your blessing. Birthday mo, i-share mo naman blessing mo. Papasalamat ka sa Lord. Hindi yung birthday mo, puro nakatuon ka sa sarili mo. Birthday ko, dapat ang pananaw natin, laging magbigay para pagpalain ka. Amen. Amen? Dadaloy sa'yo. Dadaloy sa'yo. Hayaan mo na sila. Kung ayaw nila, pero you share. Sino lang gusto ma-share? Ganyan dapat kaisipan natin. Hindi yung pag-birthday nyo, inaabangan nyo regalo. Salamat lang kayo kung may regalo kayo. Pero dapat ang motibo, pag Pasko, di ba sinasabi sa'yo, malapit na naman ang Pasko, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ha? Amen. Kumanta na po ba sa bahay nyo si Jose Marichan? Bear month na. Kape. Bear month na. Kailangan, hinishare nyo blessing. Ayun ang kaisipan nyo. Kaya, nagsusumikap kayo. Pagpapalain kayo ng Diyos. Marshall. Ashret. Dapat ganun kaisipan nyo para daanan kayo ng pagpapala ng Panginoon. Puro kayo pakabig. Paano ba naman si Lord niyan? Magbibigay sa iyo, puro ka pakabig. Tama po ba? Does that make sense? Amen? Tama ba ang logic ng Panginoon? Amen. Sapagat ang binag ay Matthew 5:42, sinabi rin ni Jesus. Mateo 5:42, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. 42, ba't na 43 yan? 42 Ha? po.
Hindi, si ano, itong verse niya. Huwag mong tatanggihan. Naku, sindikato yan. Piso lang bibigay, sindikato pa. Bigay mo na lang. Naku, mga ipugaw yan, may leader yan. Magkano ba bibigay mo? Piso. Haya, ikaw tinuturuan dun eh. Ikaw tinuturuan yung magiging pusong mapagbigay. Amen? Kumakatok, no? Pengi po pagkain. No? Huwag ibibigyan pera kung pagkain. Para hindi naman na, baka ibili mo ng Yossi ha. Di pagkain bigay mo. Di ba? Dami niya ng pagkain. Ito, pera na nga lang. Basta, ikaw yung tinuturuan doon, maging generous ka. Dahil ang generous ay lalong pinagpapala. Amen? Amen. Yung puso mo, ang inaayos ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ko naman kakayaman yan, 5 piso, 20. Ito lang, sindikato yan eh. Ito lang, baka bumili sila ng drugs. Sa 5 piso, may drugs pa bang 5 piso? Hindi, baka dumami. Huwag yun na isipin yun. Malay nyo, anghel pala yun. Nagdamit, ano sabi sa Hebrews? Anghel pala yung dumaan, hindi nyo pinigyan ng pagkain. Sinusubok ka lamang pala ng Panginoon. Merong ganon. Amen po ba? Amen. Meron sa Biblia niyan. Kaya dapat kayo tinuturuan ng Panginoon. Huwag kayong madamot. Pakisabi sa katabi, huwag kang madamot. Huwag kang madamot. Lalo kung naghihirap ang madamot. Amen. Amen. Pero balasin nyo naman. Ano po? Huwag kang puro bigay ng bigay. Bawal utangan dito, alam niyo yun, di ba? Nagbigay lang. At huwag niyo naman bigay lahat kung ano hinihingi niya, yung kaya niyo lang. Para makapagsimba pa rin. Wala, nagtatago na, pagkatapos umutang ng 1 milyon, pampaganda, wala na ito mo, hindi na makasimba. Nahihiya na. Paano ba makasimba? Paano kung babayaran niya 1 milyon pagpapaganda ko? Pumapangit na naman ako. Paano gaganda nun? Paano kung makapagbayad na naman? Kaya bawal utangan. Pagkasabi sa tabi mo, wag mo kung uutangan na. I will pray for you. Bigay lang. Amen? Marami pong churches dahil dyan naubos. Alam niyo ba yun? Marami po churches. Ganyan. Papasok, maggagawa ng business. I-member lahat, no? Si pastor ang leader. Siya ang nasa taas, no? Left and right, no? Ayun, naubos ang leader. Kaya rito, mga leader ko lang inano, kung gusto mo business, kailangan. Naging networking na yung pastor. Si pastor yung leader. Networking na. Yung networking. Kasi pumapasok sa church sa maling motibo. Business. Ayaw ng Diyos na ang business. Ang business niya lang dito ay soul. Yes. Soul. Yes, Winston. Magpaparami ng kaluluwa na ma-align sa Diyos. Ayaw niya nagbebenta dito, benta doon. Pwede naman kayo magbenta sa labas, no? Pray. Lagi nagpe-pray na umasenso ang yung business. Ha? Ang negosyo, networking mo. Walang problema sa akin yun. Sali dito, sali doon. Ang importante ay direksyon ng Diyos. Amen. Amen. Ang karunungan ng Panginoon ay isa rin sa kanyang ibinibigay. Ito rin ay umuuga sa pagiging panatag sa biyaya ng Diyos. May karunungan ka eh. Sabi ng Panginoon, naasyenso ako dito sa networking na to. Sasali ako kahit mahirap. Amen? Amen. Lahat sinalihan na eh. Eto uli. Sabi ng Panginoon. Ako po kasi lagi niyayaya na sa office. Sige, member lang ako, pero pag hindi hindi ko naman user lang. No, pero para hindi nga po kinakabataan po networking na ako eh. Pero talagang hindi ko maatim na i-train sila para lang yumaman. Talagang sabi ko mag-discipleship na lang ako. Hindi nga ako makapag-discipleship eh. Kaya mas gusto sa puso ko, laging kurot sa puso ko, tao sumusunod sa Panginoon. Kasi kahit yumaman sila, yayaman nila. Kung di ng lalaki si babae, ng babae si lalaki, wala rin.
Maraming kotse, puro payabangan lang. Wala pa rin, namatay pa rin sila eh. Nilaklak niya yung kanyang, patay pa rin eh. Yan yung leader ng ng 24/7, no? Wala din eh, patay pa rin eh. Eh, wag na, kahit mamatay na ako, na lumalaban, kaya sa Lord. Ha? Mas gustuin ko pang nagdi-disciple na namatay. To live is Christ, to die is gain. Kaysa naman sayangin ang buhay sa walang kakwenta-kwentang kaperahan, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen. Amen? Amen. Ayun ang pangako ng Panginoon, pinapalakpakan po yan. All these things shall be added. Nung sumunod ako sa Panginoon, mas umayos po utak ko eh. Minsan dumaan kami sa Robinson. Oh, sarap na ng buhay na natin dito. Ang ganda na ng mulo, di ba? Dito tayo lagi sa church namin kayo sa Victory. Lamig, di ba? Bibilin mo, dito na Place and Prince, lalaro mga bata, andun, saya-saya, di ba? Ang ganda na nito, no? May kotse pa ako, di ba? Di niya alam, may babae ako. Yes. Ha? Talagang ang ganda ng buhay, sarap na. Tapos natutulog ako pagka natutulog ako. Ang sarap kasi din sa Victory. Malamig. Tapos yung mga membro ko, ay mga care group leader ko, nag-away-away, din nag-utangan. Kanya-kanyang business. Ang gaganda ng mga business. Pero isa, may asawang iba. Diba? Tapos yung leader, buti nga ngayon, bumalik na sa dati niyang asawa. May kotse ka. Ang ganda ng buhay na natin dito, G, no? Wala kang kamalay-malay, ano? Atin dito, atin doon. Saya ng buhay. Sarap. Kasi napasok muli kami, naalala ko yung Robinson. Andito lahat, yung pagkainan natin, restaurant, kakain ka, mayaman na tayo, di ba? Hintayin na lang natin si Lord. Sarap ng buhay na ganito, di ba? Place and Prince mo, nandito lang, oh. Walang buhay na yan, oh. Ayaw ng Diyos ng ganon, amen? Amen. Ayaw ng Diyos, gusto niya, talagang naka-align, body, soul, spirit. Maayos na pamumuhay ang plano ng Diyos. Ang karunungan ng Panginoon binibigay, ito rin ang umuugat sa pagiging panatag sa biyaya ng Diyos. Sapagat ang direksyon, plano, at maging mga pagkukuhaan ay patuloy na dadaloy sa kaisipan ng tao. Ang plano, mga pagkukuhaan, saan ba ako kukuha, Lord? Sapagkat ang Panginoon ay nagtuturo at patuloy na kumikilos sa mga bagay, andyan na yung video, sa kanyang buhay, nagtuturo siya. Nagtuturo. Ang Diyos lamang ang makakabukas ng pintuan at mga oportunidad sa buhay ng tao. Ang Diyos lamang. Kung kaya naman kinakailangan na siya ay matibay at malalim sa relasyon ng Diyos. Please watch this na interview ni Maritoni Fernandez. Sa kanya. I've been blessed by this and I want you to be blessed also. Pakipatay lang. Ang most important na prayer ng isang tao is hindi yung, Lord, bigyan mo ako nito. Or Lord, gusto ko ng ganyan. Ang pinaka-important na prayer ng tao is, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gusto? Kasi, maraming pintuan Ton. Maraming pintuan na nagbubukas. Pero alin ba dyan yung galing sa Kanya? And paano mo malalaman? Paano? Ang prayer is, kung hindi galing sa'yo, Lord, isara mo. In my 35 years in showbiz, alam mo ba kung ilan na yung mga project na andyan na, iyon na, biglang nawawala? Yes. Alam mo yun? Yes. Bakit? Hindi yun sa'yo Kaya kailangan align ka sa Kanya lagi. Kailangan sabihin, everyday ang prayer mo, Lord, your will be done. For He opened the door that no one could shut. And He shut the door that no one could open. Amen? Amen. Isa pa. Yan. Siya lang po nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Amen. Siya nagbibigay ng life. He's the way, the truth. Ba't hindi natin maintindihan yung bagay na yan? Pinipilit pa rin natin yung ating mga pamamaraan. Ito ang dahilan kung bakit inaayos ng Panginoon mga simple sa inyong mga buhay nitong mga nakaraan, no?
Sapagkat ang pagtanggap ng biyaya ng Panginoon ay hindi dapat nagkakaroon ng anumang hirap, bagkus ang kapanatagan sa biyaya ng Diyos ay pagtanggap lamang ng libre at walang halong kahit anong motibo. Libre lamang. Hindi, pinaghirapan ko to eh. It is my effort. Alam niyo ba, His strength is made perfect in our weaknesses. I rather boast my, sabi ni Pablo, for where I am weak, then I am strong. Lalo kang lumalakas ang Panginoon. Kasi siya yung nagbibigay ng wisdom, talino, direksyon, plano. Dapat ganun tayo kumikilos. Gumagalaw everyday. Kaya nga yung relasyon. Anong sikreto? Yung relasyon. Pakisabi sa inyo, sa katabi mo, relasyon. Yung relasyon mo sa Diyos dapat lumalalim. Ha? Huwag kang makipagrelasyon kung kani-kanino. Relasyon. Relasyon sa Diyos. Ano ba yung sinasabi niya? Kaya napapahamak eh. Napapahamak ka kung ano-anong relasyon hinahanap mo. Hinahaluan mo ministeryo mo paglilingkod. 25 years old pa po ang pag-aasawa, pag-leaders. No? Doon ka palang mag-decide. Dito, pray pa lang muna. Simula 1 year old hanggang 25. Ha? Alam niyo ba mga kabataan, buhay na yung mapapangasawa nyo? Alam na? Kaya pray. Buhay na po sila. Amen. Ha? Nandiyan na yan, He is at large. Ha? Hindi nyo alam kung sino lang siya. Hindi naman pwedeng hindi pa pinanganak. Sobra bata naman nun. Hindi naman sobrang tanda na, 60 years old. Andiyan lang siya, hindi nyo alam kung sino. That's why we pray. Amen? Amen. We pray, pinagpray po yan. Hindi yung basta dampot lang ng dampot kung sino-sino. Uy, ikaw na. Naipalda, ikaw na. Hindi ganon. Kaya we pray, amen? Para hindi napapahamak. Hindi nagpapa-charming. O hindi lang nangaakit. O hindi lang nanliligaw. Walang ligawan dito. That's unbiblical. Hindi constitutional. Walang ganon. Walang ligaw-ligaw sa atin. We always pray. Amen? Kaya naman pakyut ng pakyut. Ngayon, under ka ngayon. Bakit? Nanligaw ka eh. Ha? Ano ka ngayon? Lalaki ka. Under ka ngayon. Lahat sinuyo mo. Mahalin lang. Amen? Amen. Mahalin. Mahalaga po yun. Amen? Amen. Love your wife. Tapos, as wife, submit to your husband. Dapat nagsasubmit sa iyo. Wala, baglit eh. Yung lalaki nagsasubmit, tapos yung babae nagmamahal. Baliktad. Kailangan mahal ko yung aning ko. Yung mapapangasawa ko, mahal ko. Alam niyo, pag binaliktad nyo ang salita ng Diyos, windang ang buhay nyo. Kaya maraming babae, pakyut ng pakyut. Kasi gusto siyang ligawan. Nagpapaakit, nagdadamit na maganda. Nag-make up. Na kung ano-ano, pakyut niya. Pero ang kagandahan ng babae daw ay nasa magandang puso. Hindi yan sa magandang damit. At ang malalaki dapat ay may desisyon sa buhay, hindi under. Mayroong patutunguhan, may katayuan, mayroong katindig talaga. Kaya kayo tumatayo eh, di ba? Kaya tinatayuan kayo eh. Dapat may paninindigan. Amen? Kasi mga lalaki dito, may paninindigan. Lalaki ako. Hindi lalaki ako. Wala eh. Lilempot-lempot. Sabi ng babae, saan tayo pupunta? Saan ba gusto mo? Under. Okay lang yun, pagkaisahan. May paninindigan, dapat, parang si Eva at Adan, diba? Ito mo, nagkasala si Adan. Why? Panay ano niya. Ano yung bang kasabwat si Eva? Katabi niya lang yung kausap si Satanas. Magkatabi lang po sila. Konsididor si Adan. Kaya ano ba gusto mo? Ano nangyari sa kanila? Nagkasala. Pero ang taong may paninindigan, ang lalaking may paninindigan, alam niya kung saan siya
Sa Diyos siya, sa Diyos. Mamahalin ko ang Diyos. Sasama ka ba sa akin o hindi? Yes, ang tapang. Sabihin, pinagpe-pray niya rin bilang katuwang sa ministry niya. I will follow you, sabi ni Wonder Woman. Diba? Magiging katuwang. Alam nyo, pag hindi sinabi ng Diyos ito sa buhay nyo, talagang sa tapang ng babae at sa husay at talino ng babae, talagang under talaga ang lalaki. Buti na lang sinabi ng Diyos, madiskarte. Hindi lahat ng babae. Kasi hindi ka madiskarte. Nakilala kita eh. Joke lang. Ha? Mas refine na ang babae kaysa sa lalaki. No? Mahina ang lalaki, kaya sinabi ng Diyos, oy babae tandaan mo ito, submit ka sa husband mo. Alam ko, matalino ka, mas ma-refine ka na, maganda katawan mo, kutis mo, dahil galing ka lang sa kanya, pero hindi ka tulad ng ganyan-ganyan, may kakayanan ka. Kaya mong ma-under ng lalaki. Parang gano'n. Kaya, sinabi talaga niya, para sa future yon. Dahil kaya mali po yung sequence na nangyayari sa atin. Kaya hindi natin natatanggap sa pamilya ang tunay na pagpapala. Pagka winindang yan sa pamilya, kaya magulo eh. Laging gusto maghari-harian ng babae. Hindi po kayo pagpapalain sa pamilyang yan. At kayong mga babae, kukuha kayo ng mga gusto nyo underin, sorry, wala kayong matatanggap na pagpapala. Hindi yan ang tinawag ng Panginoon. Hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay nyo. Iayos po natin. Amen? Paano binabago ang puso? Ito'y dahil sapagkat nais ng Panginoon ang bawat isa ay pasaganahin, sa bagay nito magkaroon lamang ng pagkakaiba kung ano ang estado ng puso, damdamin at isipan ng tao. Yung inaayos mo sa nakaraan, di ba, ating maisipan? Paano raw binabago ang puso? Ito, lapit na po tayo matapos. Ito'y dahil sa pusong bumubukal o umuukad ang buhay ng isang tao. Dito, the wellspring of life ang puso. Babaguhin niya yan. Paano binabago? Kapag naunawaan ng tao ang kanyang buhay na kaloob sa kanya ng Panginoon ay binigay lamang. Acts 17:28, di ba? Pagka naintindihan nyo na ang buhay ay bumubukal lamang sa Kanya, doon tayo mababago. Basa. Gawa 17:28, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Amen? Pagka naintindihan nyo raw po yan, na in Him we live, we move, and have our being, doon tayo mababago ang puso. If you are teachable, you are moldable. Mamomold niya kayo kasi teachable ka eh. Amen. Naintindihan mo na ganun pala ang buhay ko ay hiram lamang. Dahilan ng tao ay hindi nababago ang kanyang puso ay hindi pa rin ito naunawaan ang kanyang buhay. Paulit-ulit ka lang, kaya ganyan pa rin buhay mo. Sapagkat ang puso bumubukal ang buhay ng isang, sapagkat sa puso bumubukal ang buhay ng tao. Hindi mo naintindihan na dapat magpabago ka sa Diyos. Hindi mo naintindihan ang pagpapala. Hindi mo naintindihan ang wellspring of life. Hindi mo naintindihan kung saan dapat bumubukal. Kaya kinakailangan na maunawaan ng tao ang kanyang buhay ay galing lamang at binigay ng Panginoon sa kanya at gamitin para din sa ikalalahati ng kanyang pangalan ng Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. Amen. Kailan ka ba tatagal dito? Paggamit ka na sa Panginoon. Amen? Amen. Ang tanging trabaho ng ministeryo ay tulungan tayo, church, sila sa panalangin. And the church will pray. 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 Nakaraan ang tinuro sa atin ay kaunawaan sa buhay nito na di tayo magtatagal. Ngayon naman, na ang buhay natin ay galing. That is the truth in life.
and the truth will set us free. If we know the truth, this is the truth to life story talaga. This is the truth and nothing but the truth. Pag naintindihan daw po natin ang buhay na ito, na tayo para sa Kanya, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo, ang gagawin niyo po ay makaka-align kayo sa buhay na ito, sa kingdom niya, His righteousness and His kingdom. At saka niyo matatanggap ang buhay na galing sa Diyos, ang pagpapala galing sa Kanya. Sa bawat estado natin, kalagayan ng puso, damdamin, ano man estado natin sa isipan ng tao, kinakailangan na sila patuloy na lumalim sa relasyon. Iyan po ang dapat gawin. Relasyon, relasyon, relasyon. Sapagkat kapag lumalim ang relasyon ng tao sa Diyos, ay nakikilala niya ang kanyang sarili at nakikilala niya ang dahilan ng kanyang buhay. Amen. Para saan ka bumabangon, para saan ka nabubuhay. At ito bumubuka lang buhay na galing sa Panginoon na siyang magkakaroon ng resulta sa pisikal at sa buhay ng tao. Amen. Pag nakakita mo ang purpose mo, nakikipagrelasyon ka sa Diyos, di ba? Ang sabi ni ano ba artista yung pangalan nun? Maritoni Fernandez. Maritoni Fernandez. Relasyon sa Diyos. Yung constant communication sa Kanya. And by the help of the church, pinagpe-pray ka. Hindi sarili mo lamang. Because the manifold wisdom of God has given to church, binibigay yan. Hindi ka soloista, superhuman, superhero, lalarga ka rito, lalarga ka ron. Let the church pray because prevention is better than cure. Kaya naka-align po kayo, naka-umbrella kayo sa church na kinabibilangan. Amen. Kaya ang lumalabas sa church ay lalong napapahamak. Walang gabay. Kasi siya, devotion niya, wala na nga siyang relasyon sa Diyos. Wala pang nagagabay sa kanyang mga propeta, pastor, care leader. Paano pa? Windang na kabuhay niya. Para sa mga nalilito, ay bitawan na ang mga iniisip patungkol sa biyaya ng Panginoon. Bitawan nyo na yan. Bagkus ay simulan nila ang kalang pakikinig muli sa Panginoon. Pakikinig muli sa Panginoon sa kanyang direksyon at pagsunod sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos marinig ang Panginoon, susundin ang sarili. Pagkatapos ipag-pray, susundin na kanya, marami siyang question. Maraming dahilan. Kung patuloy kayo magdadahilan, mag-question, ang tao tungkol sa direksyon ng Biblia, ang buhay mo, direksyon ng Panginoon, na hindi niya matatanggap ang biyaya ng Diyos. Kung patuloy i-questionin, bakit maraming bawal? Bakit ganun? Bakit ganun? Sige, gawin mo yung bawal. Uy, naku, sinabi ko na naman, baka gawin na naman, meron na naman dito ganung bawal. Marami na pong gumawa ng bawal, huwag yun na pong gawin. Bawal na gamot, bawal na relasyon, bawal pa? Pagkain, bawal nga eh. Masarap yung bawal eh. Masarap ang pork, masarap ang taba, di ba? Yan, high blood ka ngayon. Bawal. Kung marami kayong question, lalo tayo napapahamak sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay patuloy mayroong kapanatagan sa kanyang salita. Kailangan you are at rest, at peace sa Panginoon. Amen? Na you are sure, suwabe ang mga direksyon niya. Hindi kanya pinapahirapan, kaya nga ang constant relationship, communication ay napakalaga. Decision, lalo na pag-aasawa, naku, huwag kayong kukuha ng bato, pupok-pupok sa ulo nyo. Let the church pray. Amen? Amen. Dahil ang pag-aasawa, hindi karang-karing susubo. Pag ikaw ay mainit, iluluwa mo lamang. Di ba? Isauli mo na yan. Hindi ganun ang buhay. Church, nagkamali na ang parents natin noon. Huwag na natin gayahin sa mga sumusunod ngayon. Amen? Amen. Let's have a standard, a biblical standard. Tapos na po tayo. Can we all stand? Are you blessed? Amen. Amen. Do you really want to receive the blessing of the Lord? Na walang pag-aalinlangan, pag-aalala?
may kapanatagan. Ang blessing ng Lord ay may kapanatagan. Hello, are you there? Ang blessing ng Panginoon ay may kapanatagan. Hindi niya kayo masalimuot. Ang gulo yata, ang gulo. Ay, nako, ay. Narinig ko to sa DCS when you doubt, keep it out. Naguguluhan kayo, may logic dito. Out nyo muna, pray pa. Huwag kang magdidesisyon. Nang oo agad, biglaan. Huwag kayong magdidesisyon. Nang basta-basta. Sino impulse buyer dito? Taas ang kamay. Ako. Pag may nakita ako, bibiling ko agad. Kaya napakalaga, napahamak na, marami nang napahamak. May scam sa biglang desisyon. Ha? Hanggat kayo tumanda. Paulit-ulit lang yan. Pero ayaw ng Diyos kayo ay magulumihanan. Ang gusto ng Panginoon, pagpalangin, ipanalangin po natin. Sabi ng Panginoon, ipanalangin lamang na ang mga tao sa ministry ay patuloy maging maayos ang kanilang mga iniisip araw-araw. Leaders, kayo pa mismo, sana'y makuhaan kayo ng tamang pag-iisip. Sapagat mahalaga kung ano ang kanilang ginagawa sa araw-araw, kanilang mga buhay, sapagat kumikilos sa Panginoon sa kanilang mga buhay araw-araw. Day by day, kumikilos ang Panginoon sa atin. Amen? Kumikilos siya, hindi ngayon, bukas, wala. Kaya nga mga prophets, pinagpa-prophesy ko everyday. May blessing yan everyday. Kinakailangan panalangin na mabuksan ang kanilang mga puso't isipan. O pray, gano'n, mabuksan, isa-isa. Ano yun? Maging maayos ang kanilang isipan araw-araw. Pero inyo kaliwa kanan nyo, Lord, ang kapatid kong ito, mabuksan ang isipan araw-araw. Patuloy maging maayos ang kanilang isipan.